Yon, magandang hapon mga katropang maglalado. Andito tayo ngayon sa gulayan sa paaralan. Itutur ko kayo sa aming munting gulayan. Ayan, dito tayo magsisimula sa area na ito. Ang konsepto ng ating gulayan ay multi-cropping, polyculture. Ito po ay binubuo ng iba't ibang mga tanim na mga gulong. Ay meron tayo ditong patani. Ayan, katabi ng patani, meron tayong mani. At meron ding talong at kamatis. At meron din dito mga nakatanim na pechay. Dito sa sunod, ayan, merong patani at talong. May mani din yan. Ayan, meron ding mani, patani, talong. Meron din dito. Ito din. Hanggang dito yan mga katropa. Yan ang mga magkakatabi. So ang purpose kung bakit tayo nagtatanim ng patani at ng mani katabi nitong mga nasa nightshade family ay para makatulong ito sa pag-produce ng nitrogen sa lupa. Ito po kasing mani at itong patani ay kabilang sa legumes na kung saan meron silang nitrogen fixing bacteria sa kanilang ugat na tumutulong para ma-convert ang nitrogen na galing sa hangin, may convert sa nitrate at sa ammonia na pupunta sa lupa at pwedeng magamit ng ibang mga tanim. Ayan. Dito banda mga katropa, meron din tayo ditong gabi. Ayan, dun. Ito po, meron tayo ditong bagyo beans. Yung gapang na. At meron din yung mga tanim na pechay dito. Yung mga bakanting space, yung mga tanim na pechay. At sa palibot ng ating gulayan ay may mga tanim na amarilyo. May mani, may sili. At meron tayo ditong mga mulberry cuttings. Meron din mga nakapunla na iba't ibang mga fruit bearing trees. Ito, meron ditong guyabano. Meron ding mabolo. Yan, sa mga gulong ganun din po. Meron ding mga nakatanim na mani, talong at patani. Ang ganda niyan. Meron ding upo. At dito banda mga katropa ay meron ditong nakatanim na kamatis. Tingnan yan hanggang dun. Doon banda marami ding kamatis, talong, sili. Ito, meron din tayo ditong munggo. Bakanting space, ang linya lang yan, ay may tanim din yung pechay. Meron tayong talong. Masama na yan dyan. Talong, sili, kamatis, munggo. Meron din ditong nagtubo na kangkong. Meron ding upo. Yan. Ito yung ating bagyo beans. Yan, merong talong, mayroong mani. Meron din tayo dito mga sili. At may naka-intercrop na turmeric, uluyang dilaw. Ayan. Kamatis. Upo. Meron din yan sa dulo. Meron din tayo ditong tanglad. Ayan. Dito naman tayo mga katropa. Ayan, dyan sa gulong may talong, may mani. Ayan. May mga pechay din dyan nakatanim. Kamatis. Kamatis pa. Ayan. Dito naman, meron tayo dito mga munggo. Ayan, munggo, kamatis. Merong tanglad. Tuyang dilaw. Meron tayo dito namumunga na sili.
Hindi pa tayo dito nag-a-apply ng synthetic na fertilizer, puro organic pa lang. Yan. At ito pinababakudan ko na din itong palibot ng gulayan, at yung mga bakod na yan ay tataniman ng sitaw at upo, pagagapangin dyan sa mga bakod. Yan. Dito multi-cropping din tayo. Yan. Puro mga nasa nightshade family, at bawat nakatanim na nasa nightshade family, tinatabihan natin ng legume. Yan, munggo, mani, patani. Ayan. Meron din tayo ditong gabi. Ayan, talong. Dapat ng dahon. Meron tayo dito mga nakatanim ng amarillo sa gitna ng plat. Ito pong palibot ng gulayan ay may mga nakatanim na amarillo dito sa panabi. Sisimula pa lang tumurubo. Amarillo o marigold. Ayan. So, sa iba hindi maganda ang ganitong klase ng pagtatanim, multi-cropping, polyculture, pero may advantage ito mga katropa. Ang advantage nito, hindi siya gaanong inaatake ng mga peste, hindi gaanong prone sa pagkasira ng mga insekto dahil iba-iba ang nakatanim. Yan, napo-confuse ang mga insekto kapag kasi isang klase lang, halimbawa puro petchay lang ang nakatanim dito, mabilis dumami ang peste. Yan, kumbaga para isa itong ecosystem at may balanse ng mga organismo na namumuhay dito. Merong mga beneficial at harmful insect na naandito sama-sama. So yan ang aming gulayan mga katropa. Happy farming!